Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay May 27, 2025, Tuesday. Mapula pa rin yung yung mga big caps na stocks natin at meron tayong net foreign sale pa rin. Kanina, more than 160 million bago mag-pre-close Tapos nag-close siya, negative 55.76 million na lang yung net foreign sale natin. Pero yung majority ng blue chips, medyo mapula siya kasi nag-drop tayo ng negative 0.08 percent. Maliban na lang, syempre, kay Bloomberry na nag-breakout sa kanya consolidation. Ayan, tinuloy niya yung malalakas na rally niya. So, congrats kung meron kang Bloomberry. So, namayagpag yung yung eto, tsaka sino ba yung isa na umakyat na malakas AGI 5% na. Ito pala si ABA. Medyo bumagsak. Pero no umaga, berde itong si AGI, ABA natin. So yung US market natin, medyo open na siya, no? So medyo malakas yung Kung nakita niyo yung futures niya, nasa 1.5%. So hopefully, maambunan yung mga stocks natin for tomorrow's trading. Kasi ilang araw na rin na pangalawang araw na sideways na yung mga big caps na stocks po natin. Okay? So, yan yung ating situation ngayon dito sa market. Crypto is malakas pa rin siya. Nasa 109K pa rin si Bitcoin naman natin. Ayan. So, nanguna sa listahan natin yung mga pullback. Ayan. So, si Aba, taas na rin kasi ng galaw niya. Pero may pameke siya kasi no umaga. Alam ko berde itong si Aba natin. So, nag-drop siya sa closing ng negative 5.26%. So, pullback muna kasi medyo na siya, overbought ng ilang araw. So, meron siyang 149.62K net foreign buy. And then, si Plus, yung alaga natin. So, pinapabayaan lang natin pero may plus na naman siya. 3.19%. So, maganda yung gilaw ni Plus. And then, meron siyang 21.92 million net foreign sell. Anyway, breakout naman siya at 3.19%. Tapos si Bloom, ito nga po yung pinaka-winner for today's trading natin. So talagang, meron pa rin no. Ang dami ng mga stocks na nagbe-breakout, di ba? Sina AGI, sina Bloom, sino pa yung mga So hindi masyadong gumagalaw yung mga majority, yung mga pinaka big cap na stocks natin, sina SM, sina Globe, hindi masyadong gumagalaw. Pero yung siguro mga second liner na blue chips natin, yung mga masyadong laglag yung price action, sila yung mga bumabawi. So AGI, nag-up nga siya ng 5% and meron siyang 9.16 million net foreign sell. Tapos si Baita Rich. So at second day to, no, na berde, tingnan natin kung matuloy na yung breakout. 3.08% and meron siyang 97.5K net foreign sell. Tapos si APX pullback na rin. Hindi ko nakita si PX So malamang pullback din siya. No? Negative 3.46% and meron siyang 736K net foreign sell naman. Okay. So, pero kung ako tatanungin mo, maliban sa blue chips, yung mga individual na stocks, medyo marami nga yung pumipitik-pitik sa mga trades natin. Okay? So, disclaimer guys sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lamang po. So, wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. So, due diligence na lang po kung anong stocks ang gusto mong bilhin. At then follow mo ako dito sa ating Palabit Trader na YouTube channel. Subscribe ko lang po para updated ka sa mga reviews natin or kung gusto mo join ka dito sa trading community natin. Okay, so sa mga nakasubscribe, ayan. So maraming salamat po sa mga nanonood sa atin. Kahit na medyo pangit yung mga big caps, pero may mga small caps talaga na magaganda yung galawan during this time. Company reviews, mga sample trades sa market, basic indicators, fundamentals, and yung mga risk management. And then, yung ating PSE stock market studies. Kasi ramdam ko din, medyo umangat na rin yung mga hawak natin na portfolio. So, kung nakakonsentrate ka sa blue chips yon, medyo hindi mo ramdam yung galawan na to ng market. Pero kung meron kang plus, so 100, ilan na ba yun? 139% na yung alaga natin na si plus. Ayan, follow mo din ako dito sa ating Palabit Trader Crypto ko to para sa mga play to earn games, meme coins. Subscribe ka lang po dyan. Ayan, meme coins yung tinitrade natin ngayon. Facebook account sa social media, follow mo na lang po. Or dito sa Facebook page, Bodega Peak, yung article natin
Pag na full-time vlogger na lang tayo, tsaka na lang natin i-update tong ano. Pick natin. Kaya hindi pa natin kino-close yung website na yan. So, nandiyan lang siya. Okay, and then tignan natin summary market. Meron na siya. So, may pullback kasi si ano, gold. Ayan. So, makita mo naman yung futures mamaya ng US market is sobrang taas kasi 1.5% kaya nag-pullback yung ano, mining stocks. Overbought na rin kasi, di ba? So, check mo yung mahawak mo na stocks kung masyadong overbought na. Okay. So, net foreign sale tayo 55.76 million. So, malit lang. Yung kahapon ang hindi ko na-verify kung ganun 600K lang ba yun o 600M yung lumabas sa ano sa market natin. Okay, so nag-pullback, syempre mining stocks negative 1.45. So finance negative 0.48 and holding firm 0.27. So wala masyadong galawan sa ano yung mga pinaka common na big caps natin. Okay? So foreign funds bought BBO, BPI, Metrobank, PNB, MFC, hindi ko alam kung ano yung stocks. PSE, ACN, Alter, CNPF, Keeper, AC, JP Cap, Ali CLI, Robinson Land, TEL, Dito, ATI, ICT. Ito si ATI, nag pumitik na naman siya STI and then SSI. Foreign funds sold. China Bank, Security Bank, Call, APF, Gen, GSMI, IMI, Aboitiz Equity, AGI, Arit, CPG, Globe, Converge, Cebu, Bloom Plus, Pure Gold, Robinsons Retail, APX, Nickel, OGP, at saka si PX. Si OGP pala may setup kahapon na. Ewan ko lang kung nag-pullback siya ng galaw niya ngayon. So dito naman sa big caps, so mas marami yung laglag pero yung mas malaki dito sa mga blue chips natin na nagbe-breakout. So Bloomberry 13.86%. So ang galing talaga ng optimism sa mga e-games, no? AGI 5%, AC 2.82, Ali 1.71, Globe 1.6, China Bank 1.59. Pure Gold minus 3%, Converge nag-pullback na naman pala si Converge, minus 2.5. Monde, 1.2. URC, negative 1.16. Meralco, negative 0.93. And then si Video, 0.86. So, mas marami yung, yung medyo bumagsak na, mga big caps na stocks natin for today's trading. Okay? So, yan yung mga nakita natin. Yung next na post ko, alas 12 na. So, hindi ako masyado nakapag-post kanina. So, okay. So, mas marami pa rin yung losers kanina. Ayan. Kaya lang yung closing niya, so 13%, pero kanina, mga alas 12, nasa 10% lang si Bloom. Okay? So, si Plus, breakout tayo. Nung alas 11, Bloom na talaga eh. Maga pa lang. 6, pinitik na siya. 6% kaagad. Upson, regular cash dividend 0.06. Costco, Q1 revenue rose 11.5% nung alas 6. Mas marami pala yung blue chips na maganda nung alas 6 eh. At nanguna si GGS kanina. Ano nangyari kay GGS, no? Umurong yung yung kandila. So OGP, okay, revenue plus 33%. Meralco, executives and stockholders gather for the company's 2025 annual shareholders. Stock buyback, Fruit, Costco, Cebu at saka si Ali, BPI plus dividends plus 5.1%. Si Globe, ano kaya nangyari dito? Nag-oversold na to eh. Magandang abangan to. Globe's gross service revenues declined 3%. O 3% lang naman, hindi man ganun kalaki. Ali, share buyback pa rin. CLI announced that Pristina Town will feature residential, commercial, and institutional development. Fruits, Cebu, AGI, Costco, URC, Ali. So, ongoing yung daming share buyback ni Ali pero ayaw umakit ng price eh. O si, Megawide nag plus 6% pala to kahapon. Share buyback din si URC, Jollibee has sold its 30% stake in si Joy. EMI, an affiliate of Emperador, bought 25 million shares. PLDT anticipates continued growth. Tapos yung galawan natin kahapon. Memorial Day pala sa US kaya wala silang trading kahapon. Okay?
Tapos Megawide to sell Series 7 preferred shares. FDC planning 8 billion preferred sale. Okay, mga shares siya. Okay, so no umaga pa lang, alam natin na medyo bababa yung mga mining stocks kasi bumagsak yung pinaka-gold prices natin. Okay? So guys, yung ating Patreon channel, patalastas ulit yung mga gusto ng guide sa trading, sali lang po kayo dito. Okay? So Philippine markets lang, meme coins, wala. Wala pa. So, behind the scenes, nagtitrade tayo ng ano, mga meme coins. Ayan. So, mga liparan ng ano, liparan at saka lagapakan yung galawan doon. Okay, so Philippine Stock Exchange, negative 0.08, CPSE, minus 55.76 million. Okay? So, hindi pa rin tapos yata yung ano, nagbebenta sa kanya. Anyway, nandiyan lang naman yung ano, yung price action natin. Wag lang magkaroon ng mga 300 million 500 million na buhos, pag meron nun, most likely babagsak tayo below MA 100. Pero kung pag ganyan lang, siguro kaya ng locals yan. Okay? So, sideways yung galaw, ganun din yung RSI. Medyo pa-sideways siya. So, RSI 52 level pa rin naman siya. So, nasa bullside pa rin naman yung RSI. Pero yung MACD, meron siyang konting correction na pinapakita. Okay? So, dito na tayo sa mga winners. Bloom. Okay, so breakout. Oh, ilang araw din siya, no? 2 weeks na ako. So, and then si Upson, no? Hindi natin napansin to. Okay, ang taas ng dividendo pala niya, oh, 8%. Ayan, pumitik na ng 8.96%. Si Prim, walang volume. AGI, 5%. Ayun, oh, naka-recover na siya. Oh. Scare lang pala tong ano na to. Yung drop na yan. Oh. Nag-drop tapos bumawi and then bumawi ulit yung galaw niya. Okay? Megawide 3.98 plus 260 pero net foreign sale tayo ano? 3.19%. Si Baita 3.08 pag-usapan natin, may setup ulit. Tapos si STI, ayan, nag-breakout din pala siya, oh, MA 100. Okay, pabalik na si ano. So, tingnan natin kung tutuloy ito si ano, STI. Tapos si Ali, 1.7%. Okay? Yung mga big caps natin medyo mahina. Si GGS, nag-Dow G. Ayan. So kaya nawala dun sa radar natin. So sa losers, Petron, na-jinx yata natin si Petron. Bigla naman nag-profit taking, negative 6.02%. Si ABA, ayan, pullback na, 5.26. Sino pa yung may volume? RCB minus 3.85. Grabe si NRCP o 1K lang yung ano yung volume niya. Security Bank minus 2.5. Mahina pa rin to pero nag-aantay na lang to ng buyers. Ayaw lang gumalaw ng ano price action niya. Okay? So yun po yung mga movers up at saka down movers sa market. So sell tayo ng konti sa global market. Ayan. So nakapagpahinga ng trade. So down sila no Friday pero tingnan mo babawi siya ngayon. S&P Futures, 1.53%. Sayang no, nakabili ka ng Friday. Dow Futures, 1.36%. Nasdaq Futures, 1.73%. Ayan, pabawi na yung ano, European stocks and mix yung Asian markets. Pero mas marami yung volatility sa kanila. Okay? Crypto, malakas pa rin. 109K si Bitcoin, 2.6K si Ethereum. Si ano pala pinaka maraming coins no sa kung isang tao lang pag-usapan si Satoshi Nakamoto, meron siyang worth 120 billion USD na kasi meron siyang 1 million ano 1 million more than 1 million na coins. So hindi nagagalaw yung Bitcoin na yun, nandun lang sa wallet na yun, binabantayan nila. Mukhang wala na yung may-ari. So sayang yun, di ba? Okay, so Ethereum to 2,640, XRP 2.31, BNB 681, Sol 176. Si Dodge 0.54 lang ngayon and then si Shiba minus 0.1. So nag-sideways siya. Pero nasa currently nasa mataas na level yung ano cryptos natin. Okay? So quick review dito sa mga trending stocks. Okay, so unahin natin si Aba. Medyo pagod na yata si Aba natin. So yung nilagay natin na resistance sa kanya kahapon is around 0.8.
Pero tignan natin, pero kasi nandito siya sa ano, currently support level. So baka hindi na yan yung resistance niya. So tignan natin. Hopefully, ang mangyari sa kanya bukas is mag-Dow G siya dito para mas malaki yung chance na magkaroon siya ng flag form kasi mahilig din naman siya ano, mag-pullback ng konti bago siya umakyat ulit. Ayan. So, syempre, mataas pa rin naman yan. Kahit na nag-drop tayo ng 5.26%. Hopefully, hindi na siya bumalik dito sa baba ng trend channel natin. Pag medyo na-close tayo below, so most likely baka mag-sideways muna dito sa trend. Balik siya sa dito sa trend channel natin sa baba. Pero kung Dow G, di ba, minsan pag nag-Dow G na ganyan, meron siyang spike bago siya magkaroon ng pullback ulit. Okay? So, tingnan natin kung tama yung mga expectations na nakikita natin sa kanya. Kasi malakas, humina bigla. Humina ba? O malakas pa rin naman yung volume niya. Nasa 27.24 million. Okay? So, kaya lang malakas nga yan. Kung sa taas ka nakabili, negative 5.26%. So, bullish pa rin naman lahat ng indicators. Yung RSI is bullish. And then yung ating MACD formation sa kanya is parabolic pa rin. Pataas pa rin yung pinapakita na direction naman. Okay? So, bantayan nyo na lang yung mga levels na ginuguhit natin. Next, yung alaga natin, si Plus. Okay, so antayin na lang natin ha. August daw yung announcement ng ano eh. Siguro bago mag-August na, mga July. Bago natin makita kung mag-blue chips. To kasi 223 billion na yung market cap niya eh, si Bloom. Ilan na ba? 52 billion lang si Bloom. So habol ka Bloom para hindi ka matanggal sa dito sa mga galawan ng blue chips natin. Okay? So tingnan natin ano ba nangyari dito. So, buhay pa rin, no? Buhay pa rin yung galaw natin. I-adjust ko yung pinaka-trend channel natin sa kanya para makita natin yung bigger picture. So, ito yung pinaka-big picture niya. Hirap i-drawing no? Kasi meron siyang drop dito sa line na to eh. So, pwede ba yan? O masyadong bias yung ano natin. Kasi kung dito, tas clone ko to, lampas na siya. O sakto lang pala, no? O, pwede siguro yan. Tignan natin kung mag-breakout siya bukas. Ayan. So, yan yung pinaka malapit na price action nitong si Plus natin. Oh, medyo sagad siya dito sa drawing natin ngayon kung susundan natin tong trend lines na to sa baba. Pero anyway, watch out na lang ha, syempre, yung mga wala kasi overbought si Plus. Ayan, medyo mataas na nga yung price action niya. Kailang malakas talaga yung optimism sa kanya. No? Kahit na meron siyang drop na 21.92 million net foreign share, market pa rin siya. Nag-breakout. Marami pa rin pumasok kasi nga nag-breakout yung pinaka-candle natin sa kanya. Okay? So may konting weakness yung MACD. Tingnan natin kung may follow-up. Maganda may follow-up bukas pero kung Dow G. Ayan, so antayin mo na baka may pullback na mga parating pa sa kanya. Ayun, catalyst wise, wala naman tayo nabasa. Next, Bloomberry. So humahabol, hopefully hindi siya malaglag sa big cap. So lakas ng breakout na yan, 13.86%. So on the way tayo dito sa pinaka next na resistance is around 5 peso na, no? So okay. Yan naman yung pinapakita niya eh. So kasi nakalampas siya dito sa around 4.5. So okay, hopefully meron pa bagong profit taking si Bloomberry. So ito yung channel. Sakto lang siguro sa 5 yung pinaka next na na resistance area para kay Bloomberry. Kaya lang overbought na rin pala no. Ayan, tingnan natin bukas. Kasi first time niya kahapon nagkaroon net foreign buy. Tama ba to? Net foreign buy ba to kahapon o kanina yung nakita ko? Nag-close siya negative 10.59 million eh. Anyway, 13.86%. So congrats na lang po doon sa mga nag-antay sa kanya. 2 weeks din kasi na hindi siya masyadong gumalaw dito after ng rally natin. Simula dito sa breakout sa baba is lakas din, no? Up na siya ng 52%. Laki ng ginalaw din ni Bloomberry. Okay, next, AGI. So another breakout. So 'di ba sabi nga natin kanina, yung mga ibang blue chips, yung mga classic, SMPH, Ali, JT Cup, AAB, nawalan na rin ng news si AAB natin is hindi sila masyadong gumagalaw pero yung mga battered na blue chips, sila yung
gumagalaw yung price action. Si Wilcon ba? Natanggal na to, di ba? Si Wilcon, hindi na masyadong gumagalaw si ano eh, si Wilcon. Okay. Anyway, breakout. So another breakout candle na break na nasa resistance siya eh. Pero parang gusto niya i-close dito no sa 8.3. Tingnan natin. Overbought na rin. So baka malapit na sa pullback si ano, si AGI. So catalyst is maganda yung first quarter earnings nasa 66%. So dahil diyan sa malakas na sipa, nagpaparabolic na yung mga indicators natin sa kanya. Kailang watch out na lang kasi pa ano na siya, nasa overbought na. Congrats. Next, Baita. Ito lang yata yung may 38,000. Grabe naman yung earnings yan. 38,000 earnings na hindi umakyat yung price action niya. So, sukatin natin. May false breakout siya dito. Last time, hindi natuloy. And then, nag-breakout siya ulit. So, tingnan natin kung successful na yan. Pero, yun nga, pinaka-channel na okay, pwede rin ganyan, no? Ganyan kaya ang channel ni ano, ni o may triangular formation pala tong si ano eh, si Vitarich natin. Ayan. So yan yung pinapakita niya na ano, pinaka price action niya, may triangular formation. Hopefully, ang makita natin sa kanya is meron siyang breakout para tumuloy dito sa side na to, hindi breakdown sa side na to. So nag-up siya 3%. Tignan natin. Sideways yung ano eh, pag titignan ko lang yung RSI niya, nagsa-sideways lang siya both dito sa taas at saka dito sa baba. So ngayon, kung yung MACD naman, meron siyang bull side pero hindi pa confirm ng yung price action natin nasa ano pa rin eh, nasa wedge formation. So antayin na lang natin, malay mo, magkaroon siya ng breakout para makita natin kung saan yung pinaka next na resistance. And then lastly, si APX. So napagod na, no? Hindi natuloy yung breakout. Tingnan natin bukas, malay mo, meron siyang sundot. Pero kasi siguro pag nag-close yung US market na malakas, yung galawan niya, baka pullback muna sa ano, sa dito sa ano natin, dito sa mga mining stocks, no? Kasi nagkano si gold eh. So anyway, malalaman nyo na lang agad bukas kapag tumingin kayo sa Twitter, then nakita nyo kung ano nangyari kay gold natin. So negative 3.46%. Okay. Anyway, bullish pa rin naman. Super bullish itong si APX natin. Okay? So pullback lang para sa mga profit taking. Ayun oh, meron na nga recovery yung ano niya, yung MACD formation. Pero price action wise, nauntog. Ayan. Ayan. May trading channel naman siya na ano, pataas yung direction. Okay? So, yun na lang muna yung ating review dito sa market. Hindi pa natin ma-appreciate masyado yung galawan ng mga blue chips natin. Medyo mahina. Si Globe, nagulat nga ako dito, nag-ano to, nag-oversold si Globe din natin. Sina SM, mahina. So, yung mga classic na, ng mga big caps, hindi pa rin sila gumagalaw masyado. Nawala kasi yung, yung more than 1 billion na foreigners, di ba? Yung bilang natin sa market. Pagbalik na lang siguro nila, saka sila gagalaw. Pero habang sideways si market, at least may mga nakikita tayo na pumipitik. Sina Bloom, sina Upson, di ba? Lalaki ng pitik. So AGI, si Prim, kahit na walang volume, meron pa rin tayong mga nakikita ng mga maganda yung galaw. Okay? So yun na lang muna. Kita ulit tayo bukas. Bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating channel. Join ko sa group guys. Kung gusto mga guide, crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Pig, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide sa Philippine market. Sali lang po kayo. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.